Posible raw agad na maaresto bago magpasko si dating Senator Bong Revilla, kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, low-hanging fruit ang kaso at may sapat na ebidensya para agad ma-indict ang dating senador para sa posibleng kasong malversation at plunder. Malapit na raw makumpleto ang preliminary investigation ng Ombudsman sa kaso ni Bong Revilla. Pero wala pang pinal na petsa kung kailan nila formal na ihahain ang mga kaso sa korte. Bukod nga kay Revilla, kinumpirma rin ng Ombudsman na nagpapatuloy ang case build-up laban kay Senator Chis Escudero. Sa iba pang balita, humiling naman ng kopya ng sinasabing arrest warrant ng ICC ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Ombudsman Boying Remulla. Matatandaang si Remulla ang unang nagkumpirma na may warrant na raw na inilabas ang ICC laban kay Senator Bato. Meron daw siyang kopya nito pero hindi po pwedeng maisapubliko. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Attorney Israelito Torion na mas mainam na bigyan sila ng kopya para agad na makaaksyon at makita ng Korte Suprema. Hindi naman daw alam ni Torion kung nasaan ngayon ang kanyang kliyente. Pero iginit niyang handa itong humarap sa ICC basta titiyakin ng gobyerno na susunod sila sa legal na proseso kung totoo ang sinasabing arrest warrant. Under Article 89 ng Rome Statute, nagsasaad nga na kailangan yung surrender should be in accordance with the procedure under the Rome Statute and the procedure under their national law. Hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad, hindi pa dinala sa competent judicial authority. Yan nga po ang tinig ni Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa iba pang balita, hindi naman daw lusot ang mga nasa likod ng paglilipad ng excess fund ng PhilHealth sa National Treasury kahit pinababalik na ito ng Korte Suprema. Ayon kay Attorney Nery Colmenares, kung desisyon ng Korte ang pagbabasihan, buhay pa ang criminal liability kaugnay ng kaso. Para kay Colmenares, pwedeng sampahan ng technical malversation o plunder ang mga sangkot sa paglilipat ng excess fund ng PhilHealth. Pwede raw itong dalhin at isampa sa Ombudsman para mapanagot ang lahat ng sangkot sa pagkuha ng pondo ng PhilHealth. Criminal proceedings. Ang Korte Suprema kasi certiorari yung final naming lahat. So yung sinabi doon sa petisyon nila Justice Carpio ng Isang Bayan ay hindi ito ang proper remedy. So pwede pa ba nila or namin or sino man sa atin ay mag-file sa mga korte? Pwede pa. Oo. Pwede pa. Wala namang sinabi ang korte na hindi yan technical malversation. Ang sabi niya lang, maghanap kayo ng ibang remedy, wag dito. So buhay yun. Yan nga po ang tinig ni Attorney Nery Colmenares. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!